handa raw kasuhan si Pangulong Bongbong Marcos ng ombudsman. Ano yung ikakaso nyo sa kanya? Malinis naman siya. Galit nga siya sa korupsyon, di ba? Di ba nakaraan doon sa maanumalyang flood control projects? Anong nangyari? Galit na galit yung Pangulo natin dyan. Bandang uli yung interview, nag-iyak-iyakan. Kaya wala siyang alam dyan. Siya lang naman pumirma sa budget na yan. Dito po sa balita, Ombudsman Remulla handang kasuhan si Pangulong Marcos basta't may due process. Due process pa ba? Ayan, sa post po yan ng unofficial Bato Solid supporters. Ang sabi dito, ibinahagi ni Ombudsman Boyeng Remulla ang kanyang magiging aksyon kung sakaling mayroong magsampa ng reklamo laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. pagkatapos ng termino nito sa 2028. Ay, aabot pa siya ng 2028? Hanggang 2028 pa ba siya? Kaso nga lang dito sa post na ito maraming natawa. Hindi naman nagpapatawa si Ombudsman Remulla. Seryoso yan. Talagang due process. Pero yung anak niya, due process ba? Pinagtatanong lang ha. Matatanda ang mananatili ring ombudsman si Remulla pagkatapos ng termino ni Marcos. Ayon kay Remulla, hindi siya magdadalawang isip na magsampa ng reklamo, ngunit kailangan pa rin itong idaan sa due process. Yung ginawa kay dating Pangulong Duterte, may due process ba doon? Malay natin, due process para sa kanila yon. Ito ang sabi niya ha, lahat yan may due process. Imbestigahan natin kung mayroong magpa-file ng kaso at mayroong ebidensya. Wika ni Remulla. Ito, dagdag pa niya, ebidensya lahat yan. Wala tayong pwedeng usigin dito pag walang ebidensya. Ha? Sabi niya, sa 2028 daw, 2028 pa. Ang tanong kasi dito, aabot pa ba ng 2028? Si BBM, malay natin, mag-resign na yan. Pero dito sa sinasabi ni Ombudsman Remulla, maraming natawa. Bakit di kayo nagtiwala sa kanya? Due process nga daw, di ba? O ito sa mga nag-comment, ang sabi po ni May Batch, di nga. Malay natin kung seryoso siya sa pinagsasabi niya. Sabi ni Minerva, wow, patawa ka. Bakit hindi wala na kayong tiwala sa natin? Ombudsman niya, no? Hindi kayo nagtitiwala. Talaga namang gagawin niya, trabaho niya. Sabi ni Cecil de la Cruz Valos, siya nga naglagay sa'yo dyan, patawa ka, lokohin mo sarili mo. Oo nga Isang dahilan din po yan na mahirapan tayong maniwala sa sinasabi niya. Kasi sa dami po ng humarang sa kanya, kinasuhan pa siya ng kapatid ng Pangulo, Duterte. Pero, nandyan pa rin siya. Siya pa rin yung pinili ng Pangulo. Tapos yan ang sasabihin niya, ay 2028 pa naman yun, matagal pa naman yun. Kaya pwede talaga nilang sabihin kung ano yung gusto nilang sabihin. Sabi ni Optima Ray, talaga lang ha. Walang naniniwala sa iyo, Ombudsman Remulla. Sa bagay, baka naman kasi sa ngayon lang, baka pwede niyang patunayan dyan. Baka malay natin, magkaroon ng magandang gagawin dyan tungkol kay Tamba. Yung mga ganun ba, may mga action silang maganda dyan para maniwala naman yung taong bayan. Sabi ni Dong Farin, nasaan ang due process ng anak mo? Bakit ano bang meron sa anak niya? Alam niyo ba kung anong nangyayari doon? Ako walang balita doon. Due process daw ng anak mo. Kasi sa totoo lang po, pag balita po tungkol kay Remulla, maraming nagko-comment dyan. Yung anak mo, may due process ba? Bakit biglang nakalabas? May kaso ba yung anak niya? Baka naman wala, di ba? Baka naman sinisiraan lang, di ba? Naku po. Dito po sa sinasabing handa siyang kasuhan si Pangulong Bongbong Marcos Jr., marami pong hindi maniniwala po talaga. Sa totoo lang. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, pagkatapos ng termino, pwedeng kasuhan talaga to kung ano-anong pwedeng ikaso. At marami talagang maghahain ng kaso dito, lalo na nga sa nangyaring korupsyon ngayon. Tapos wala siyang alam. Oo, wala siyang alam. Yun nga lang, siya yung pumirma ng budget na yan. Diba? Kaya pwede talagang idawit siya dyan. Pero depende po dito sa isang ombudsman, Remulla. Ang tanong kasi dito, pag hindi na si Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 kung papalitan na siya, lalo na pag isang Duterte o si VP Sara Duterte, ang papalit, malapit sa katotohanan yan, ang papalit kay Marcos Jr., mananatili pa rin ba dyan si Ombudsman Remulla? Yan ang katanungan. Siya pa rin ba ang nasa ombudsman? Tingin nyo. Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Goodbye.